Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kababayan, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba't ibang bansa sa buong mundong kaloob ng Diyos. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Litangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 147 ng Ride On Ministry para po sa ating Sunday Divine Worship Service, August 23, 2020. Yes, ang Ride On Ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po. Ikaw ang siyang aming nakaulayaw sa sandaling ito. At marapatin mo sa kabuuan ng episode na ito at gayon din sa buong maghapon ay patuloy mo kaming pangunahan ng inyong banal na Espiritu, pagkalooban ng unawa, ng kalakasan at gayon din ng inyong pamamatnugot sa amin. Mahayag ka sa aming mga buhay, o aming Ama at aming Diyos, Ikaw na Panginoon namin, na tagapagligtas at patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng aming mga pangailangan sa araw-araw. O Diyos, ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. At tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. At awitin po natin itong isinulat at musika ni Rick Fownes. Nang pamagat nito ay Lord, I lift your name on high. Yes. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show play, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show
the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nasa panahon na kung saan ay tayo po ay magsilapit sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Meron ba tayong dapat na kung saan ay atin pong hingi ng ating pagsisisi at gayon din ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga pagkukulang sa mga nakalipas na araw. Ay ito po ang panahon na kung saan ay lumapit tayo sa kanyang banal na presensya upang kilalanin at tanggapin ang lahat ng ating mga kasalanan sa kanya at gayon din sa ating kapwa. At dumulog tayo upang tayo ay muling pabanalin ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Yes, Lord, ito ang aming panalangin ng pagsisisi at panghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang hindi tama sa inyo at gayon din sa aming kapwa. Sa ngalan mo, Jesus, ito ang aming panalangin. Amen at amen. Kung tunay ng ating paglapit at pagsumamo sa ating Panginoon ay tunay nga, ang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig ay nakakaunawa at tayo ay kanyang pinatatawad sa lahat ng ating mga pagkukulang. At yan ay ating maasahan lagi, pati na ang kanyang paglilinis sa atin. Para sa ating sagutang pagbasa sa umagang ito ay masusumpungan po natin sa sulat ayon kay Apostol Pablo sa mga talatang 1 hanggang 8. At ang ating magiging katugunan sa bawat babasahin ko po ay ganito po ang magiging katugunan. Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay bilang Kristiyano. Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay bilang Kristiyano. Ulitin po natin. Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay bilang Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang ating katugunan, Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay bilang Kristiyano. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang ating katugunan,
Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay bilang Kristiyano. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman na tayo'y maraming ngunit nabubuo ng isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Ang ating katugunan, Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay bilang Kristiyano. Yamang merong tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Ang ating katugunan, Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay bilang Kristiyano. Kung paglilingkod ay maglingkod, magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamumuno ng buong sikap. Kung nagkakaawang gawa, gawin mo itong buong galak. Ang ating pong katugunan, Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay bilang Kristiyano. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ngayon ay ihanda po natin ang ating mga puso sa pagtalakay sa banal na kasulatan na kung saan ito po ang nais na iparating sa atin ng Panginoon nitong araw ng linggong ito na kaloob ng Diyos sa inyo, sa akin at sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya pinupuri natin at winawalhati ang Panginoon na ito. Kaya handa po natin ang ating mga puso sapagkat mahalaga po ang ating pag-uusapan na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos, Ikaw na siyang aming laging nakakaulayaw sa bawat yugto ng aming buhay sa araw-araw. Marapat lamang na Ikaw ay aming pinupuri, sinasamba at pinapakinggan sa mga aral na nais mo na ipabatid sa amin. Bigyan mo kami, O Diyos, ng sapat na pangunawa upang aming maarok, aming maintindihan at maisabuhay mga nais mo na ipabatid sa amin. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. Ang atin hong napakahalagang tatalakayin ay walang iba kundi itong paksa na kung saan ay merong kinalaman hinggil sa pahayag ni Pedro kay Jesus. At ang ating pinaka-biblical na teksto nga ay masusumpungan natin kung meron kayong mga Biblia. Mateo, Kabanatang 16, talatang 13 hanggang 20. At meron din mga parallel corresponding biblical passages mula sa dalawang ibanghelyo pa.
Katulad na lamang ng Marcos, Kabanatang 8, talatang 27 hanggang 29. At gayon din sa Lucas, Kabanatang 9, talatang 18 hanggang 20. At atin hong susubukan kung ano nga ba ang nais na iparating ng Panginoon sa mga talatang ito na salalayan. And I hope and I believe that something new and something about the message of this gospel from God can be able to be inculcated within the depths of our minds and hearts. That of course, eventually it will down to the concrete manifestation that it will stretch out our totality, so that at the end of tackling this very important passage like Peter, we have also our declaration in terms of our faith. And of course, our particular discernment about Jesus. Kaya sinasabi ng ating teksto, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, ang nangyari diyan ay tinanong niya ang kanyang mga disciples. At ang katanungan ni Jesus sa kanila, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Yan ang binabanggit sa talatang 13. Kung kaya't sa panahon na yaon ng tagpo, ay kasama ni Jesus ang kanyang mga disciples, na kung saan ay nagtungo sila sa nayon ng Cesarea, na ito ay sakop ng Pilipo. Yan ang sinasabi din naman diyan sa Marcos 8:27. At binanggit yan ay samantalang sila'y naglalakbay, ay tinanong din ni Jesus ang kanyang mga disciples, sino raw ako ayon sa mga tao? Makita natin, binabanggit ko lahat ito upang sa ganon yung tatlong gospels ay makita natin yung kompleto na rekado ng tinatanong ni Jesus. Whereas in the Gospel of Luke, chapter 9, verse 18, na ganito naman ang pagkakasabi doon, isang araw samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad, tinanong niya ang mga alagad, at ang tanong ni Jesus, sino raw ako ayon sa mga tao? And if we compare the particular statement of every gospel being read, ay mas kompleto yung katanungan na itinanong ni Jesus sa kanyang disciples doon sa Matthew 16, verse 13. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?
Napakahalagang katanungan iyan, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, sapagkat maaring yan ay katanungan din ng iba sa atin. O maaring yan ay katanungan din ng Panginoon sa atin lahat. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Kung ating bigyan ng pansin sa direktang katanungan ay sino raw si Jesus sa mga tao? Ayon sa mga tao. Ngayon, kung wala tayong connection kay Jesus, kung kulang ang ating kaalaman at relasyon kay Jesus ay maaring hindi natin masagot ng mabilisan at direkta. Dahil nga naman sa kulang at walang relasyon sa Panginoon. Pero kapag tayo ay tunay nga naman na meron tayong personal na connection with Jesus Christ, and we have always the time of being in Christ, with Christ and through Christ, in the contemplating of His words, we can really answer immediately. Whatever questions na maaring itanong sa atin patungkol sa Kanya, lalo na sa larangan ng pananampalataya at espiritual na buhay. At nais ko rin na bigyan pansin dito sa mga paunang mga biblical verses that like Jesus and His disciples is indeed always in the course of journeying. Meaning, ang tao, lalo na itong si Jesus ay maabala sa paglalakbay, sa paghayo upang ganapin ang kalooban ng Diyos sapagkat yan nga ang kanyang pagkain espiritual. Yes. Kaya whether we like it or not ay naglalakbay tayo bilang mga tao. At dumarating tayo sa mga dako na kung saan ay destinasyon ng bawat paglalakbay natin. And of course, between and even before and beyond of all these traveling activities that we have, like Jesus, hindi ho namawala yung a time or a moment of praying to the Almighty God. Kaya nga doon sa Lucas 9:18 ay ang binabanggit niya ay isang araw samantalang nananalangin mag-isa si Jesus. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Kaya muli natin pansinin ang mga ipinapakita na buhay, ehemplo ni Jesus na hindi ho nawawala lagi yung oras ng pananalangin. Yung paglapit sa Panginoon sapagkat yan ay isa hong napakahalagang sandata natin
sa ating mga paglalakbay at paggawa upang sa ganon ay matagumpay natin haharapin at gagawin ang mga gampanin na walang agam-agam, walang takot, walang pasubali, kundi basta't nasa atin si Jesus, we have that joyfulness and faithfulness to Him of doing and loving our work as a ministry. Yan ho ay pakatatandaan po natin. Pero atin pong balikan yung pinaka-context nitong tinatalakay po natin. Pansin natin na nabanggit doon yung Cesarea ng Pilipos. Ang Cesarea na kung saan ay sakop ng Pilipos. At ang pinaka-center of the issue and message of the whole of this passage, my dear friends in the Lord, it has to do with the so-called discernment of Jesus' identity. Yung pagkakaroon ng kamalayan at nakikita natin, napiperceive natin, ano ba merong pagkakilanlan o identity si Jesus mismo. And of course, sa mga pictorial photos at maging sa mga films patungkol kay Jesus ay marami hong mga mukha. Mahabang buhok, iba-ibang itsura na nagre-represent kay Jesus. May parating lamang, pero hindi ho yun ang pinaka-identity. Kundi yan ay atin hong matatalakay, pero nice kong sabihin dyan, the central summary of this issue and of the passage is about the so-called discernment of Jesus' identity. At ang Cesarea at ng Pilipos, mga kapatid sa Diyos, ayan ay nagsisilbing isang shrine of Pan, God of the shepherds and flocks, ayon sa aking nabasa. At ang karagdagan pa ay, and the city was associated with various displays of imperial power nung panahon na yon. And of course, ang mga layunin ng ating Panginoong Diyos, hindi ho ang anumang mga imperyo ng Roma at gayon din ang mga planeta katulad ng Jupiter and we can name it all. Na kung saan ay yung ipinaparating sa atin that we have to assert what identity that we really can perceive, discern about the identity of Jesus. Kaya nga ho, that is indeed in recognition, bilang pagkilala of God's shepherd or a commission ruler
na kung saan, mga kapatid sa Panginoon, itong disciples and sorry po, dahil nagkaroon po ng maikling interruption. Kaya nga ho dito, pagpatuloy po natin na kung saan ay mapapansin natin diyan na yung naging kasagutan ni Pedro ay yun ho ang tinatawag natin na kung saan ay perspektibo ng Diyos patungkol sa kanyang identity. Kaya nga ho, doon sa Mateo, Kabanatang 16, talatang 14 at gayon din sa other two Gospels, ang naging kasagutan ng mga disciples ng ating Panginoon sa katanungan ni Jesus. Sa pagkakasulat sa Mateo, ay ganito ang sinasabi. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. Ay may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Only in the Gospel of Matthew, na nabanggit yun na may nagsabi pang si Jeremias kayo. At doon naman sa Marcos 8:28 ang pagkakasabi diyan. Nakasagutan ng mga disciples ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Ang sabi naman ng iba si Elias kayo at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. At sa the Gospel of Luke 9:18, ang kasagutan naman ay ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. At sabi naman ng iba si Elias kayo at may nagsasabi na buhay ang isa sa mga propeta noong una. Only in the Gospel of Luke na meron namang sinabi na may nagsasabi na buhay ang isa sa mga propeta noong una. So merong similarity ang pagkakapresent ng kasagutan ng mga disciples on how some of the people, kung ano ang kanilang perception, ano ang kanilang pagkakakilanlan kay Jesus. Ang sinabi ng ating Panginoon sa kanilang naging kasagutan, kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Yan naman ang harapan na personal na katanungan ni Jesus sa kanyang mga disciples. Kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Yan ang kanyang katanungan sa kanila. Kaya nga, ang katanungan na yan ni Jesus ay napaka-importante po. Sabagkat diyan malalaman kung hanggang saan yung lalim at lawak ng pagkakilala kay Jesus.
kung tayo mismo ang siyang direktang personal na tatanungin ni Jesus, halimbawa, ikaw mismo na tinatanong niya. Halimbawa, ang pangalan mo ay Kiko. Ikaw naman, Kiko, ano ang sabi mo? Sino ako? Ano kaya ang maaaring katugunan? O kaya kung kayo mismo ang tatanungin ni Jesus at maging ako ay tatanungin ni Jesus, ikaw naman na Bishop Lito, ano naman ang sabi mo, sino ako? At lalong nagiging personal ang katanungan kapag yung katanungan na yaan ay magiging ganito. Ikaw naman, ano ang sabi mo? Sino ako sa sarili mo? Who am I sa buhay mo? Pagkatapos ay meron tayong karampatang kasagutan kay Jesus at sinundan ni Jesus ang ating kasagutan ay kung ako ang Panginoon mo at tagapagligtas, bakit ganyang klase at uri ng pamumuhay mo sa araw-araw? Bakit ganyan ang ginagawa mo sa kapwa mo na hindi sang-ayon sa iyong kapwa? Bakit may panahon na ikaw ay nagiging malupit sa kapwa mo? Bakit may panahon na kung saan ay hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa na nagkulang sa iyo? Bakit may panahon na kung saan sinasabi mo nga na ako ang Panginoon mo at tagapagligtas, pero kapag ikaw ay matindi ang iyong pinagdadaanan ay tinatanong mo ba po? Nagtatanong ka na ang katanungan ay, meron ba talagang Diyos? Pagkatapos sinusundan ng tanong ay, tila pinabayaan na ako at kinalimutan ng Panginoon? Bakit ako ginaganito ng Panginoon? Bakit ako iniiwanan ng Panginoon? Pero sa totoo lang, ang tao ang siyang nang-iiwan sa Diyos. Ang tao pagkaminsan o kadalasan ay nasa pedestal ng buhay na kung saan ang sarili niya mismo ang nasusunod at hindi ang Panginoon. Sino nga ba sa pagkakilala natin kaya Jesus? At ano nga ba ang ating magiging kasagutan kapag merong nagtatanong sa atin? Sino ba si Jesus sa buhay mo? Bakit mo'y pinagpipilitan na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ko? At meron din mga pagkakataon na naririnig natin na sinasabihan ng ilan na kung saan ay at lagi mong bitbit ang banal na kasulatan. Lagi kang nakapustura at lagi na pumupunta sa church. Nananalangin ka, minsan lumuluha ka pa. Naglulupasay ka pa sa harapan ng Diyos. Pagkatapos ang sumunod na katanungan ay bakit ganyan ang sama ng ugali mo? Kung tayo yon ay parang tayo po ay tinaluban ng langit at lupa. Parang tayo ay nabuhusan ng malamig na tubig o kaya ay napakainit na tubig. Pero
Pero ang naging kasagutan ni Simon na Pedro sa katanungan, kayo naman anong sabi ninyo, sino ako? At doon sa verse 16 na Matthew 16, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At doon naman sa Marcos 8, talatang 29, letra ba, kayo ang Kristo. Yan naman ang tugon doon na sinabi. Pero doon sa Lucas, kabanatang 9, talatang 20, letra ba, ang Mesiyas ng Diyos. Kayo ang Kristo, ang Mesiyas ng Diyos. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hallelujah at praise the Lord. Sa tatlong naitala na kasagutan ay yun pa rin ang ibig sabihin nun. Ang Mesiyas ay ang Kristo. Ang Kristo ay ang anointed one. Sa salitang Grego, the anointed one. Ang hinirang ng Diyos, ang isinugon ng Diyos, ang pinagpala ng Diyos, ang nanaog na Diyos na sumasa atin sa pamagitan ni Jesus, ng ibig sabihin ng pangalang Jesus, ang tagapagligtas ng lahat ng sanglibutan. Ang ibig sabihin ng Mesiyas, ang tagapagligtas na hinihintay ng mga Hudyo magpahanggang sa ngayon ay marami pa rin mga Jewish na naghihintay ng tagapagligtas. Dapat maging malinaw sa atin yan. Ang pangalang Jesus, tagapagligtas. Kristo, ang batong matibay, the anointed one. Kaya nga pinagsasama natin diyan ay Jesus Christ, Heso Kristo na Panginoon at tagapagligtas, hari ng pahari ng mga hari, matibay na muog at sandigan natin. Ibinigay sa kanyang lahat ng kapamahalan sa lahat ng bagay sa buong mundong ito. Sa kanya nakasalalay ang kaligtasan ng bawat isa. Sa kanya nakasalalay kung paano natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. At ang sinabi ni Jesus sa naging kasagutan ni Simon na Pedro, ay ito ho ang sinabi ni Jesus sa kanya. Sa kabanatang 16, talatang 17 ng ating passage, Mateo, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At doon naman sa Marcos, kabanatang 16, talatang 18, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. At ayon naman doon sa kabanatang 16, talatang 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Yan ang sinabi ni Jesus sa naging kasagutan ni
Pedro sa kanyang katanungan, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? At very smart at tumpak at tunay nga naman ang naging kasagutan ni Simon na Pedro. Sana ho, tayo rin ay ganon, na maging maliwanag, maging ayos, maging tumpak at sigurado ang ating kasagutan ng naaayon sa ating pananampalataya at pagkakilala kay Jesus, na siya nga ang Mesias ng Diyos, ang tagapagligtas natin, ang Emmanuel, ng ibig sabihin ay sumasa atin ang Diyos sa lahat ng panahon, na siya nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Gaya naman, ang sinabi ni Jesus, mapalad ka, Simon. Mapalad ka, Simon. Yan naman ang naging commendation ni Jesus kay Simon Peter. Mapalad ka, Simon. And of course, we want to be mapalad. Kaya na kailangan maging sure lagi ang ating pananampalataya at pananalig kay Jesus. Kaya kailangan na maging sure at laging tama ang ating pagsunod sa Kanya at gayon din sa Kanyang mga salita. At gayon din na kailangan na sure at tama ang ating mga ipinapahayag ukol sa ating Panginoon. Mapalad siya sapagkat ang Kanyang inihayag ay katotohanan. Every time we share, we testify, we proclaim about the truth of God and the gospel. Mapalad tayo. Sapagkat tayo po ay nagsisilbing ambasador ng Panginoon, nagsisilbi tayong misyonary ng Panginoon, nagsisilbi tayong conduit ng Panginoon to extend and share the gospel. Mapalad siya sapagkat ang kahayagan ng katotohanan ay hindi nagmula sa tao katulad natin, kundi mismo sa kapahayagan ng Diyos si Jesus niya nalaman, nasumpungan. Nang sinasabi naman ni Jesus, kundi ang aking amang nasa langit, ang Diyos ng katotohanan na yaan ang siyang patuloy na nagpapalaya sa tao. At dito ho sa passage na ito, this is indeed the preparation of the establishment of the body of Jesus Christ. The church, the iglesia, sa wikang Grego, ecclesia. The fellowship of the Christian believers, like you and me. Kapatiran ng ating Panginoon, koinonia, fellowship, Christian fellowship, community of Christian believers belonging to the body of Jesus Christ. Because the entirety of this body, we as Christians are actively and surely believing. Have that sure faith in the Lord Jesus Christ. We indeed experience the so-called born-again Christian. At tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at tayo na bautismuhan sa tubig at espiritu at bahagi tayo ng kanyang iglesia at gayon din ng kanyang kalangitan. At tayo'y matatawag na mga anak ng Diyos at tayo ay merong puwang sa langit na yan na magtatamasa ng buhay na walang hanggan.
At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang iglesia na kung saan pagdating ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon after the ascension of Jesus Christ from earth to heaven, yan ho, naganap yung talaga naman naglalagablab, marubdob, at hindi mapipigil na paglaganap ng Ebanghelyo at gayon din ng pagtatatag ng mga tinatawag na pananambahan sa loob ng tahanan, family altar pagsambahay, na ngayon ay ginagawa natin. Hanggang sa ito ay marami ng mga churches, mga sanctuaryo, mga congregation at napakarami, name it all, sa buong mundo, sa Pilipinas at sa lahat ng dako bagaman. Marami pa rin mga Muslim countries, marami pa rin mga dako na kung saan ay hindi pa rin kinikilala yung natayong iglesia ng Panginoon sa ibabaw ng bato, sapagkat meron silang ibang kinikilala. Meron silang ibang pinananaligan at ibang sinasamba at pinagtutuunan ng pansin, hindi ang kapahayagan ng Diyos na si Jesus Christ. Kaya nga itong sa ibabaw ng batong ito na itatayo ang kanyang iglesia na kinabibilangan ng lahat ng Christian churches, anumang denominasyon, anumang Christian fellowship, anumang Christian churches, magkakaiba man ang mga pangalan. Pero lahat ay naniniwala at nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo at gayon din sa kanyang mga salita at patuloy na nagiging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo para sa kaligtasan ng buong sanglibutan. At ang sinabi ng ating Panginoon na maliwanag na mapanghahawakan natin, hindi makapananaig sa Kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hindi makapananaig sa Kanya kahit kapangyarihan ng kamatayan. Sapagkat ang mismong hindi kinilala ng kanyang mismong sariling kababayan, bagaman siya ay makakaranas ng hagupit, ng persecution hanggang sa isa may pako at mamatay sa krus doon sa Kalbaryo. Pero kailanman ay hindi nakapanaig kay Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan sapagkat kanyang ginapi ang kamatayan at siya ay nabuhay na maguli. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ang lesson nito na ipinaparating sa atin? Sa ating pong nararanasan sa ngayon na global pandemic, coronavirus disease, iba-ibang klase ng quarantine, hindi ho tayo dapat mangamba. Hindi ho tayo dapat na panghinaan ng loob. Hindi ho tayo dapat na matakot sa mga nangyayari sa ngayon at gayon din kung sakasakaling dumating man ang estado at realidad ng kamatayan sa buhay ng tao katulad natin.
Huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot, at huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ang iglesia ng Panginoon na kailanman ay hindi makapananaig ang kapangyarihan ng kamatayan sapagkat merong pagkabuhay na maguli at merong buhay na walang hanggan. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon, pastor man, obispo man, anuman ang tungkulin natin sa church, tayo man ay mananampalataya. Magsilbi tayong mga nakatungtong sa ibabaw ng bato ng Panginoon ng kanyang iglesia. Upang tayo ay kasangkapanin ng Diyos na kung saan ay magbigay lakas sa mga nangalulungkot, magbigay lakas sa mga nalulumbay, sa mga natatakot, sa mga nagkakaroon ng anxieties at depression sa kanilang buhay. Na makapagbigay tayo ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa at gayon din na magbigay tayo ng inspirasyon at kalakasan sa mga merong mga karamdaman sa pamagitan ng ating pananalangin at maging sa mga salita mula sa Diyos kahit maikli na sasabihin natin sa kanila, huwag kang mag-alala, magtumibay ka, maniwala ka sa Diyos. Naririyan lamang ang Panginoon na kung saan ay magpapalakas sa iyo at tutugon sa iyong pangangailangan. Malalagpasan din natin ang buhay na ito. Malalagpasan din natin ang COVID-19 na ito, global pandemic na ito. Sapagkat sinasabi ni Jesus na hindi makapananaig sa Kanya at gayon din sa ating lahat ang kapangyarihan ng kamatayan at gayon din ang kapangyarihan ng virus na ito. Kaya nga sinasabi natin umalis ka na virus, mamatay ka na virus, maglaho ka na. Pero kailan mangyayari ito? Sabi ng mga ibang scientifico ay aabot pa ng at least mga 2 taon ng virus na ito. Anong malay natin? Sa tulong at gabay ng ating Panginoon ay mamumulat tayo sa isang katotohanan. Nitong kapangyarihan ng Diyos na ito kailanman ay hindi makapanaig, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya huwag po tayong mag-alala mga kapatid sa Panginoong Diyos sapagkat ang karagdagang sinabi ng ating Panginoon ay ibibigay ko sa iyo kay Simon Pedro, ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Alam niyo kung ano yung mga pinagbabawal sa lupa, yon ang mga ine-enjoy ng tao. Kailan lang, nung isang araw ba lumabas ako? Lumabas ako ng isang araw po at di ba ay kailang naka-pencil, mag-face mask at marami akong nakita. May pencil pero nakataas na ganon. Meron silang mga face mask pero nagsisilbing mask ng kanilang baba. At yung mga iba naman ay nakasampay sa kanilang leeg. Itong kanilang tenga. At gayon din sinasabi na social distancing. Marami din ako napansin na magkakadikit, magkakalapit. Na wala pang isang metro, wala pang kalahating metro na para bagang hindi na alintana ang virus na ito. Ang ipinagbabawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Marami hong pasaway sa lupang ito. Marami hong matitigas ang mga ulo sa lupang ito.
Pero pagdating doon sa langit kong dito sa lupa ay nakaliligtas, sapagkat hindi naman lahat ng lugar ay meron nakabantay na pulis, MMDA o sino paman na nasa autoridad. Pero pagdating doon sa kalangitan ng ating Panginoong Diyos, hindi na makakaligtas sa mga lituntunin at patakaran ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, isa sa ating mga pag-asa na pinanghahawakan ay tunay nga po na merong kaharian ng langit. And we have to believe that. We have to embrace that and we have to proclaim that. Yan ang pinanghahawakan natin kung kaya't hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Basta't yung patuloy na pagkakilanlan, pananampalataya at pananalig sa Diyos ay gayon na lamang hindi kailanman magagapi ng kapangyarihan, ng kamatayan, ng takot, ng pangamba at gayon din ng kawalan ng pag-asa. Kaya nga, tinatanong lagi tayo ng Panginoon katulad din ng katanungan niya kay Pedro, kayo naman ano ang sabi ninyo? Sino ako? Kung nais natin maging mapalad, kung nais natin malagay sa katotohanan, kung nais natin napapasama sa kanyang iglesia na nakatungtong sa ibabaw ng bato at gayon din, kung tayo nais na makasama sa kanyang kapangyarihan sa kalangitan at gayon din, upang tayo ay laging nagtatagumpay at hindi tayo maaring gapiin ng anumang espiritu at kapangyarihan ng kamatayan at gayon din ang masamang espiritu at gayon din ang demonyo na umaaligid. Let us always put at the center of Jesus Christ Himself, na siyang Panginoon at tagapagligtas natin, na laging nakatungtong sa ating mga buhay, na laging nakapanaig sa ating mga puso at isipan at sa lahat ng ating pagkatao. Anumang klase ng storms, anumang klase ng mga yuyog-yug at sa ating pananampalataya at hindi tayo matitinag sapagkat maliwanag at tiyak ang ating pagkakilanlan at pananampalataya at pagsunod at paglilingkod kay Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. At gayon din, ang mahigpit na habilin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alagad na kanyang pinagbilinan, huwag sabihin kaninuman na siya ang Kristo. Huwag ninyong sasabihin kaninuman kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Yan ang binanggit sa Matthew 16:20 at gayon din sa Marcos 8:30. Huwag ninyong sasabihin kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Bakit kaya ganon ang kanyang habilin na mahigpit na habilin sa kanyang mga disciples? Alam niyo sa Panginoon ay napakahalaga yung God's time. Napakahalaga yung right time sa Panginoon. At napakahalaga mismo ang Diyos sa pamagitan ni Jesus ang magsasabi kung sino siya sa pamagitan ng kanyang buhay na revelasyon, hindi makukulong.
ang kanyang revelasyon sa bawat isa, na yan ay makikita, maririnig, mararamdaman ang bawat pitik ng Panginoon sa bawat buhay ng tao. Pero ganun pa man, sa patuloy na kaabalahan ng ministeryo ng Panginoon ay mapapansin at makikita nila, mababanag nila at mapeperceive nila ang pagkakakilanlan kay Jesus kung sino mismo siya. Pero meantime, sa panahon na yon ang kanyang habilin. Pero ngayon, na kung saan ay bukas na bukas at malayang malaya ang komunikasyon at gampanin ng buhay upang isiwalat, let us all become His instruments of sharing and telling and proclaiming of who Jesus is and what this Jesus can do and offer to people. And all the promises, the provisions na sinabi ng ating Panginoon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Go ye therefore to all nations, and proclaim the gospel, to teach and to preach and to baptize. At gayon din, na sa pamagitan natin, we can do miracles. We can even declare His presence, upang sa ganon to cast out all the masamang spirits in the name of Jesus Christ. And of course, the promise of Jesus Christ ay lagi po siyang sa atin, saan man tayo naroon. Sa banal na pangalan ng Ama, Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at